Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 6, 2025 and our topic is all about ano ba ang apelido ni Jesus. So our concept is all about Jesus the Messiah. So, ang tanong na ano ang apelido ni Jesus is madalas na nagiging biro. Pero ang totoo, ang tawag na Jesus Christ ay hindi apelido. Dahil ang Christ ay ang Greek equivalent ng Hebrew word na Messiah, na ibig sabihin ay anointed one. So, ibig sabihin, si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang hari, lingkod at tagapagtubos na darating upang tuparin ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. So, sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, isatupad kay Jesus ang lahat ng propesiya tungkol sa Mesiyas. At siya ang magtatapos ng plano ng Diyos ng may ganap na tagumpay. So, our Bible readings for today is all about Matthew chapter 16 verse 16, ASNV version. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Messiah is the promised king. So, ang Messiah ay ang matagal ng pinangakong hari na maghahari ng may katwiran at kapayapaan. So, siya ang darating na magtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos. So, kay Jesus natupad ang lahat ng pangako tungkol sa isang makapangyarihang hari na magliligtas ng kanyang bayan. Second is the Messiah is the suffering servant. So, bago siya maghari is kailangan muna niyang magdusa para sa ating mga kasalanan. Dahil siya ang lingkod na handang paibigay ang buhay niya upang tayo ay mapatawad at mailapit sa Diyos. So, sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling physical, spiritual, at emosyonal. And lastly is the Messiah will fix the broken world. So, si Jesus ang tutupad sa lahat ng bagay na sira dahil sa kasalanan. So, darating siya upang ituwid ang mali, alisin yung kasamaan, at gawing bago ang lahat. So, walang problema o kasiraan sa mundo na hindi niya kayang ayusin sa kanyang tamang panahon. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is aspire to become a radical disciple of King Jesus. So, kung siya yung hari, is dapat natin siyang sundan ng lubos. So, kailangan natin gawin ang lahat ng desisyon na may layuning sumunod sa kanyang kalooban. So, yung tunay na disciple ay sumusuko, sumusunod at naglilingkod. Second is believe that Jesus is in charge of all creation. So, kahit magulo yung buhay o mundo, is hawak pa rin niya yung lahat. Dahil siya ang Mesiyas, kaya niyang paikutin ang mga pangyayari para sa ating ikabubuti. So, ang pananampalataya is hindi lamang salita, kundi pagtitiwalang kumikilos. And lastly is come to Jesus and let Him fix your brokenness. So, dapat tayo lumapit sa Kanya ng walang pagtatago. Kumaga, anumang sugat, trauma o kasalanan o pagkawasak ay kaya niyang pagalingin. So, hindi siya isang malayong Diyos dahil siya ang Mesiyas na gumagawa ng himala sa pusong handang sumuko. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what area of your life needs healing right now. So, kung iisipin ko yung tanong na anong bahagi ng buhay natin ang kailangan ng kagalingan, guys. So, mapapansin ko na lahat tayo ay may bit-bit na sugat. Mapa-emotional man yan, spiritual, or rational. For me, kailangan nating bitbitin ng mga ito kasi kay Jesus, kasi dahil siya yung tanging Mesiyas na kayang magbago at mag-restore. So, sa halip na itago o takpan natin yon is ang mahalaga ay dalhin natin sa Kanya ang ating mga sakit at kahinaan dahil sa presensya niya nagsisimula ang tunay na paghilom. So, natutunan ko sa devotion na ito na si Jesus ay hindi lamang Kristo sa pangalan, kundi siya mismo ang ipinangakong Mesiyas na may kapangyarihang magligtas at mag-ayos ng anumang sira sa buhay natin. So, dapat natin to sundan ng may buong katapatan at pakilala na siya ang hari ng ating buhay. So, sa bawat sugat o pagkukulang, ang dapat nating unang lapitan ay si Jesus dahil siya ang tanging may kakayahang mag-restore at magbigay ng bagong simula.
So let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil kayo ang tunay na Mesayas, ang aming hari, tagapagligtas at tagapag-ayos ng lahat ng sira sa aming buhay. Lord God, inamin po namin na marami kaming bagay ng buhay na nangangailangan ng iyong kagalingan. Lord God, punuin niyo kami ng pananampalataya, pagpapakumbaba at pagsuko upang tunay kayo maghari sa aming puso. Lord God, gamitin mo po kami bilang masunuring disipulo na namumuhay ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen.